Nagkukunwari lamang siyang mahina, pero siya ang pinakamakapangyarihang bayani na may ranggong S noong taong 952. Pinangunahan ni Demon Lord Crowden, kasama ang kanyang 4 na general, ang pakikipaglaban sa Cat Ellen, na nasa hilagang bahagi ng sentral na kontinente. Ang bakbakan ay nagpatuloy sa loob ng 7 araw at gabi. Si Zed Dolan, ang bayani ng taong bayan, ang tanging nakapagpahinto sa Dark Lord. Sa pagpasok ni Zed Dolan sa trono kung saan naroon si Dark Lord Crowden, sinalubong siya nito na may mapanuyang ngiti sa labi. Komportabling nakaupo ang Dark Lord sa kanyang trono, ang ulo'y nakasandal sa kanyang baba. Nagtataka ang Dark Lord kung bakit siya nag-iisa at naisip na marahil ay iniwan siya ng kanyang mga tao. Inabot ni Zed Kami ang kanyang espada mula sa kanyang likod at inatake ang Demon Lord sa isang iglap. Hinadlangan ng Demon Lord ang kanyang atake at gumawa ng ilang magic circles upang salakayin si Zed. Nagpakawala siya ng mahika ngunit agad itong iniwasan ni Zed. Patuloy siyang naglulunsad ng magic attacks kay Zed ngunit madali itong naiwasan ni Zed. Tumakbo si Zed papalapit sa kanya at tinamaan ang kanyang staff, ngunit tumalon siya sa ere at muling nahawakan ito. Ginamit niya ang momentum upang tumama sa lupa, pinahinto si Zed sa kanyang mga yapak. Humanga ang Demon Lord sa kasanayan ni Zed at inalok siya na sumali sa kanyang hukbo. Tumanggi si Zed at sinabi ng Demon Lord na hindi siya makikinabang sa pakikipaglaban para sa sangkatauhan. Sinabi ni Zed na nakikipaglaban siya upang makuha ang kanyang kayamanan at iligtas ang prinsesa. Nagulat ang Demon Lord, pangarap pala ni Zed na maging mayaman at pakasalan ang prinsesa, lalo na mula nang sabihin sa kanya ng isang blonding lalaki na maaari niyang matupad ang kanyang mga pangarap kung tatalunin niya ang Demon Lord. Dinala ni Zed ang kayamanan ng kanyang pamilya at naglakbay upang maging isang bayani. Sinabi ng Demon Lord kay Zed na kakaiba ang dahilan ng kanyang pakikipaglaban, at sinabi ni Zed sa kanya na sumuko na lang. Sabi niya sa Demon Lord na narinig niyang maganda ang prinsesa, at nagtataka ang Demon Lord kung tunay ngang bayani si Zed. Nakangiti si Zed na parang isang sira-ulong Meniakis, iniisip kung paano siya magugustuhan ng prinsesa kapag nailigtas na niya ito. Ang kaisipang ito ay nagbigay kay Zed ng dagdag na sigla at motivation upang labanan ang Demon Lord. Sa bagong lakas ng loob, inilunsad niya ang isa pang atake sa Demon Lord at tinalo ito sa isang mabilis na atake. Binalik ni Zed ang kanyang mga espada sa saya, sinasabing ang kapangyarihan ng mga pangarap ay maaaring gawing sobrang lakas ang isang tao. Gamulong patungo sa kanyang paa ang tungkod ng Demon Lord at pinulot niya ito. Binuksan niya ang isang mahiwagang pouch at inilagay doon ang tungkod. Sobrang excited si Zed na iligtas ang prinsesa na literal siyang tumakbo ng mabilis pa sa liwanag patungo sa dungeon. Binuksan niya ang pinto ng dungeon, pinuri ang kagandahan ng prinsesa, ngunit napansin niyang hindi pala babae ang nasa loob. Hindi ang prinsesa ng Catalin ang nahuli kundi ang prinsipe. Labis na nasaktan ang puso ni Zed, sinubukan ng prinsipe na lumapit kay Zed ngunit nadapa ito at nahulog sa mga bisig ni Zed. Nagbahagi sila ng isang sandali at sinabi ng prinsipe na gagantimpalaan siya. Nauna ang imahinasyon ni Zed at hindi niya nagustuhan ang kanyang naiisip. Lumayo siya sa prinsipe at sinabing huwag na mag-abala sa gantimpala dahil ginawa niya ito para sa kaharian. Inilabas niya ang isang teleportation scroll mula sa kanyang mahiwagang pouch at inabot ito sa prinsipe. Sinabi niya dito na maglaan ng oras hanggat kailangan niya sa teleportation. Inilabas ni Zed ang isa pang teleportation scroll at nag-teleport palayo sa prinsipe. Pagkaalis ni Zed, tumingin pababa ang prinsipe sa teleportation scroll at ngumiti ng may kasamaan. Nag-teleport si Zed pabalik sa kanyang kwarto, basang-basa sa pawis at pagod mula sa labanan. Hindi maubos-ubos ang kanyang galit at nagtataka siya kung nasaan ang prinsesa at bakit ang prinsipe ang dinukot ng Demon Lord. Malungkot siya dahil hindi natupad ang kanyang pangarap, ngunit may konsolasyon siyang natalo niya ang Demon Lord. Biglang kumislap ang isang video game disc at nakaramdam si Zed ng tawag para sa isang bagong pakikipagsapalaran. Samantala, bumalik si Prince Ruda sa kastilyo at nagulat ang mga gwardya sa kanyang pagbabalik. Pumasok siya sa trono at sinalubong siya ng kanyang kapatid na babae at ng hari. Sinabi niya sa kanyang ama na siya ay malaya na at tinanong siya ng kanyang ama kung kumusta siya. Sinabi ng prinsipe na huwag mag-alala dahil ayos lang siya at nabanggit niyang may nakita siyang kawili-wili. Si Zed ay abala sa paglalaro ng video game, ginagawa ang lahat upang protektahan ang prinsesa sa laro at tahakin ang landas ng pagiging bayani. Isang gabing umuulan,
Inaatake ang nayon at pumasok ang salarin sa bahay ng batang Jana, na kumikapit sa kanyang ina para sa kaligtasan. Nakatayo ang salarin sa kanilang harapan, masama ang tingin sa kanila. Nakatakas si batang Jana ngunit hindi naswerte ang kanyang ina. Tumakbo siya sa buong nayon, naghahanap ng ligtas na kanlungan. Madapa at mahulog si Jana, nawawala ng lakas at loob. Bigyan siya ng Demon King ng hoodie para protektahan siya mula sa ulan at inalok siya ng tulong. Tinanggap niya ito at dinala siya ng Demon King sa kanyang kastilyo para sa kaligtasan. Pagdating sa kastilyo, masaya si Jana na ligtas siya ngunit biglang naglaho ang Demon King. Tinitigan ni Jana ang lugar kung saan ito nakatayo, luhaan. Nagising si Jana na hingal at instinktibong hinagis ang isang kutsilyo sa larawan ni Zed na nakasabit sa kanyang pader. Mas matanda na siya ngayon at ito ay isang panaginip lamang, ngunit tila napakatotoo. Umupo siya at nanumpang maghiganti sa 4 na knights ni Crowden na tumulong sa Demon King na sakupin at pamunuan ang Hilaga. Isa si Jana sa kanila noong labanan sa kaharian ng Catelyn, ngunit tinalo sila isa-isa ni Zed. Matapos ang kanilang pagkatalo, nagkahiwa-hiwalay sila pero si Jana ay nagtago ng kanyang pagkakakilanlan at pumunta sa kaharian ng Catelyn upang maghiganti para sa Demon Lord. Naghahanda si Jana na umalis sa kanyang kwarto sa inn, tinitingnan ang larawan ni Zed na may pagkamuhi. Nanunumpang hahanapin siya at maghihiganti para kay Lord Crowden. Ngunit bago niya magawa iyon, kailangan muna niyang magtrabaho sa isang kafe. Suot ang kanyang uniforme sa trabaho, namangha ang mga customer sa ganda niya. 3 buwan na siyang nagtatrabaho sa kafe, ang layunin ay magtipon ng impormasyon tungkol kay Zed. Sa paglipas ng panahon, naging malapit sa kanya ang trabaho, mga kasamahan, at mga customer. Naalala niya kung paano siya napasok sa ganitong sitwasyon nang makita niya ang magic staff ni Lord Crowden sa isang pawn shop. Tinitigan niya ito sa pamamagitan ng salamin upang matiyak na tunay ito at kumbinsido siyang orihinal ito. Nagtataka siya kung bakit nasa pawn shop ang tungkod at nagulat sa mahal na presyo nito. Hindi sapat ang kanyang pera para bilhin ito, nagpa siyang maghanap ng paraan upang makuha ang tungkod nang hindi isinisiwalat ang kanyang pagkakakilanlan. Napansin niya ang pila ng tao sa labas ng kafe na may hiring sign at nagpa siyang mag-apply sa trabaho. Habang naglalagay siya ng ketchup sa isang order, nagtataka siya kung bakit wala siyang narinig tungkol kay Zed mula nang dumating siya sa lungsod. Iniisip niyang protektado si Zed ng isang napakalakas na tao. Habang iniisip niya ito, pumasok si Zed sa tindahan at binati ng isang waiter. Sinabi ng waiter kay Jana na siya ang mag-attend kay Zed sa kanyang mesa. Lumapit si Jana at binati si Zed, at nang malaman niyang siya ito, tinawag niya ang pangalan ni Zed nang may gulat at binati siya nito ng casual. Nagtataka si Jana kung paano nakita ni Zed ang kafe at kung balak ba nitong tuluyan na siyang tapusin. Napagtanto niya na kung gusto sana ni Zed na gawin iyon, ginawa na niya ito noong labanan, kaya siguro may ibang dahilan siya sa pagpunta sa kafe. Nagdesisyon siyang alamin ang tunay na rason ni Zed sa pagbisita. Hindi nakilala ni Zed si Jana at inakala niyang napaka-cute nito, pinupuri ang kafe bilang pinakamagandang maid cafe sa Catelyn. Tinanong niya si Zed kung ano ang gusto niyang orderin at nag-order ito ng isang set meal. Nagulat si Jana na dumating lang si Zed para kumain, ngunit naisip pa rin niyang may iba itong motibo. Sinabi ni Zed na narinig niya na nagbibigay ng ibang serbisyo ang kafe, kaya nag-alangan si Jana at tinawag siyang pervert. Paliwanag ni Zed na sabi ng pamunuan ng kafe, pwedeng magpakuha ng larawan kasama ang mga maid ang mga customer na umorder ng set meal. Lumapit ang boss ni Jana, pinagalitan siya at humingi ng paumanhin kay Zed. Dinala niya silang dalawa sa photo booth at kinunan sila ng larawan. Umalis si Zed sa kafe at nagulat si Jana na hindi siya nakilala. May spy na sumisilip sa bintana, pinagmamasdan si Zed habang siya ay lumalakad. Tinitingnan niya ang larawan ni Zed at Jana na kinunan niya noong nag-order si Zed sa kafe. Nagmamadaling lumabas ng bahay ang spy na taga Catelyn at tumakbo sa isang eskinita, mabilis na kumikilos para hindi mahuli. Kinunan ng spy ng Cat Allen si Jana habang nagsisilbi kay Zed sa kafe. Hindi niya inakalang makakasalubong niya ang isa sa 4 na malalakas na mandirigma habang sinusubaybayan si Zed. Dali-dali siyang bumalik sa kastilyo upang iulat sa hari ang kanyang natuklasan. Sa daan, nabangga ng spy na taga Catelyn ang isa pang spy at nagtaka siya kung kasapi ito ng ibang grupo. Tumakbo palabas ng eskinita ang isa pang spy at huminto sa harap ng isang babae.
Tinanong siya ng babae kung ano ang kailangan niya at inilabas ng spy ang isang pakete ng mga damit na mapang-akit na agad niyang isinuot sa babae sa pamamagitan ng mahika. Agad na nahiya ang babae at sinubukang takpan ang sarili. Ginawa rin ng spy ang parehong bagay sa ibang mga babaeng malapit sa kanya, at tinawag siyang pervert. Kinuha na ni Pag ng litrato ang mga babaeng nasa bagong suot nila. Nagtaka ang spy na taga Catalin kung talagang spy ba siya sa ilalim ng hari. Nagtipon ang mga babae upang hulihin at bugbugin ang spy na Maniakis. Nagmakaawa ang spy na tumigil sila pero hindi siya pinakinggan. Nagpasya ang spy na taga Catalin na wala siyang pakialam sa ginagawa ng ibang spy. Sa sandaling iyon, nahulog ang hood ng spy at nakilala siya ng spy na taga Catalin bilang si Pag, isa sa 4 na general ng Demon King. Si Pag ay isang bihasang photographer na nahuhumaling sa mga magical girls. Noong labanan sa Catalin, tinalo niya mag-isa ang Rose Female Knight Order ng Catalin at tiyak na kinunan niya sila ng maraming litrato sa kanilang bagong mga suot. Pagkatapos ng pagkatalo ng Demon King at ng pagtatapos ng digmaan, inilathala ni Pag ang photo album ng Rose Order. Hindi natuwa si Maria, ang kapitan ng Rose Order, nang makita ang inilathalang album at nangako siyang parusahan si Pag dahil sa kanyang kapangahasan. Tinitigan niya ang mesa na puno ng fan letters, nagtataka kung bakit siya nakakatanggap nito. Pumasok ang kanyang assistant sa kanyang opisina dala ang mas marami pang fan letters, at nagulat siya. Lumapit siya sa bintana at tahimik na nanumpang guguluhin si Pag kapag nakita niya ito. Sa pagkakataon, nakita niyang tumatakbo si Pag sa labas ng kanyang bintana habang hinahabol ng ilang babae. Nagulat si Maria na makita si Pag sa lungsod, inilagay ni Zed ang larawan nila ni Jana sa kafe sa isang frame at inilagay ito sa stand sa kanyang sala. May kumatok sa front door at lumapit si Zed para buksan ito. Nakatayo si Pag sa labas, basang-basa sa pawis, binati niya si Zed, sinasabing matagal na silang hindi nagkita. Hindi natuwa si Zed na makita si Pag at sinubukan niyang isara ang pinto sa kanyang mukha, pero pinigilan ito ni Pag. Nakiusap siya kay Zed na papasukin siya upang makapagtago siya pansamantala at makatakas sa mga tao ng Catalin na humahabol sa kanya. Tinanong siya ni Zed kung bakit lagi siyang lumalapit sa kanya kapag tumetakas, at sinabi ni Pag na iyon ang ginagawa ng mga kaibigan. Nakiusap si Pag kay Zed na tigilan na ang pagiging masungit at papasukin siya. Sinabi ni Zed kay Pag na hindi niya ito itinuturing na kaibigan dahil dati itong bahagi ng malalakas na 4. Nasaktan si Pag sa sinabi ni Zed at bumagsak siya sa lupa na tila nawalan ng pag-asa. Pumayag si Zed at pinapasok na rin si Pag, sinabi ni Zed na sila ay magkaaway at hindi niya palaging magagamit ang palusot na kaibigan para manatili sa kanyang bahay. Inutusan ni Zed si Pag na maligo muna bago matulog dahil buong araw itong tumatakbo. Sinabi ni Zed na may sapat na pagkain sa ref at maaari silang maglaro ng video games mamaya. Sinabi ni Zed kay Pag na sabihin sa kanya kung may kailangan ito bago magsara ang tindahan. Sinabi ni Zed kay Pag na huwag hawakan ang kanyang mga gamit at sinabi naman ni Pag na gusto lang niya maglibot. Napansin ni Pag ang larawan ni Zed kasama si Jana sa kafe at nagulat siya. Tinanong niya si Zed kung bakit siya nagpakuha ng litrato kasama si Jana at doon napagtanto ni Zed na isa si Jana sa mga knights ng demonyong kampo. Bumalik ang spy sa kastilyo at ibinigay ang mga larawan sa hari. Nagalit ang hari na may kaugnayan ang bayani sa Fau Generals. Tinanong ng hari ang spy kung saan niya nakuha ang mga larawan at sinabi nito na kinuha niya ang mga ito habang sinusundan si Zed. Tinanong ng hari kung sino ang nagutos sa kanya na sundan si Zed at sinabi ng spy na si Prinsipe Ruda ang nagutos. Nagtaka ang hari kung sinusubukan ba ng prinsipe na iliga sila sa parusa sa bayani. Sinimulang akusahan ng punong ministro si Zed na nakikipagsabuatan sa Demon Lord. Sinabi ng ministro sa hari na kumilos at naglabas ang hari ng utos na hulihin sina Zed, Pag, at Jana. Sinabi pa ng hari na bitayin si Rock Barad, isa sa 4 generals, kinabukasan. Bumaba si Prinsipe Ruda sa bilangguan na may dalang ilawan at nakasuot ng disguise. Napansin siya ng 2 gwardya pero hindi siya nakilala kaya tinanong siya ng kanyang pagkakakilanlan. Binitawan niya ang ilawan, nasira ito, at nagtransform siya sa itim na usok. Inatake niya ang mga gwardya at pinatumba sila, bumalik siya sa kanyang anyong tao na nakasuot pa rin ng disguise at lumapit sa kulungan ni Rock. Nakita niya itong nakagapos sa dingding, sinabi niya kay Rock na matagal na silang hindi nag-uusap. Sinabi niya kay Rock na narinig niyang bibitayin ito kinabukasan. Agad na nakilala ni Rock si Prinsipe at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa bilangguan.
Tinanggal ni Prinsipe ang kanyang disguise at sinabing huwag masyadong malamig ang Traito sa kanya. Sinabi niya kay Rock na tutulungan niya itong makatakas at muling itayo ang hukbo ng Demon Lord. Sinabi niya kay Rock na maaari siyang kunin bilang bihag kung gusto niya. Sinabi ni Rock na wala nang saysay dahil tapos na ang digmaan at nabigo siya. Lumusat si Prinsipe sa mga rehas ng bilangguan at lumapit kay Rock. Tinanong niya si Rock kung nakalimutan na ba nito ang pangako niya sa kanya. Sinabi ni Rock na patay na si Crowden at wala na siyang magagawa mag-isa. Sinabi ni Prinsipe Ruda na hahanap siya ng ibang paraan kahit wala si Rock at nagpaalam. Iniwan ni Prinsipe Ruda ang bilangguan at tinawag si Rock na Lord Invictus sa halip na Rock, at naramdaman ni Rock ang lungkot sa pagkawala ni Crowden. Naglaro sina Zed at Pag ng video game sa apartment ni Zed. Tinanong ni Zed si Pag kung may kilala siyang tao na nagngangalang Lord Invictus na may berdeng buhok sa hukbo ng mga knights ng Demon Lord. Sinabi ni Pag na ang pangalan niya ay Rock. Ibinahagi niya kay Zed na si Rock ay ang panganay na anak ng isang napakalakas na pamilya ng espada at mayroon daw itong nakababatang kapatid na babae na mas malakas pa kaysa sa kanya. Sinabi niya kay Zed na minsan na niyang nakalaban si Rock at nakakatakot ang karanasan. Tinanong ni Zed si Pag kung bakit sumama si Rock sa hukbo ng Demon Lord, at sinabi ni Pag na hindi siya sigurado pero iniisip niya na may kinalaman ito sa alamat ng kaharian ng Catelyn. Ibinahagi niya kay Zed ang alamat ng itim na dragon na si Dardaru. Napaisip din si Zed na dalawa sa alamat ang nagsasabi na isa sa kambal na ipinanganak sa kaharian ng Catelyn ay kailangang ialay sa bat mitzvah ng itim na dragon na si Daru kapalit ng kanyang walang hanggang proteksyon. Naisip ni Zed na mas mabuting hindi na lang patunayan ang pagiging tunay ng alamat na ito. Naisip ni Zed na mula nang matapos ang digmaan, may kakaibang mahika na lumalabas mula sa Royal City. Naisip niya na may mali sa bansa. Sa sandaling iyon, natalo sila sa video game dahil wala sa focus si Zed dito. Nagrelax si Pag at nagbuntong hininga. Sinabi niya kay Zed na ang tamad nito. Tumayo si Zed mula sa sofa, sinabing kukuha siya ng pagkain. Tinanong niya si Pag kung gusto niya ng anuman, at sinabi ni Pag na gusto niya ng chips at coke. Sinabi rin niya na gusto niya ng manok at pizza, ngunit sinabi ni Zed na masyadong malayo ang tindahan. Nagsimulang mawala ng pasensya si Zed at sinabi ni Pag na kumuha rin siya ng bagong isyu ng isang lingguhang mangga at isang tasa ng milk tea. Tumingin siya kay Zed na nagbigay sa kanya ng mukhang puno ng inis. Tinanong ni Zed si Pag kung inaakala ba niyang alipin siya nito at sinabing kilalanin nito ang kanyang lugar. Humingi ng paumanhin si Pag kay Zed, bigla na lang sumabog ang pinto ng apartment ni Zed dahil sa sipa ni Jana. Itinutok niya ang kanyang espada kay Zed at sinabing aalisin niya ang ulo ni Zed sa kanyang mga balikat at maghihiganti para kay Lord Crowden. Napansin niya si Pag sa apartment, at parehong nasa malaswang posisyon sina Pag at Zed, kaya tinanong niya sila kung ano ang ginagawa nila. Sinabi ni Pag na huwag siyang magkaroon ng maling akala. Sinabi niyang kaibigan siya ni Zed at tumutuloy lang siya sa lugar nito ng ilang araw. Sinabi ni Jana na sinabi rin niyang kaibigan siya ni Lord Invictus. Tinanong niya si Pag kung siya ang nagpasok kay Zed sa kastilyo noong labanan. Sinabi ni Zed na siya nga, pero sinabi ni Pag na nagsisinungaling si Zed. Sinabi niya na mabagal siya noong araw na iyon dahil siya lang ang nasa gate ng kastilyo ng Demon Lord. Inalala niya ang nangyari noong araw na iyon, nagpanggap si Zed bilang isang delivery man at naghatid siya ng pinakabagong isyu ng mangga kay Pag. Habang abala si Pag sa mangga, inatake siya ni Zed. Nadismaya si Jana sa kanya, sinabi niyang mahina siya at walang saysay na magbantay siya sa gate dahil hindi niya kayang protektahan ito. Lumingon siya kay Zed at sinabing dadalhin niya ang mas mataas na daan at maghihiganti para kay Lord Crowden. Naglabas siya ng isa pang kutsilyo mula sa kanyang manggas at sumugod kay Zed na may masamang hangarin. Sinabi ni Jana kay Zed na ito na ang huling araw niya sa mundo. Sumugod siya kay Zed gamit ang kanyang espada, ngunit umiwas si Zed. Nahati niya sa dalawa ang sofa, ngunit hindi tinamaan sina Zed at Pag. Tumalon si Zed sa kanyang mga paa, sinabi niya kay Jana na kumalma dahil wala na siyang pinaglalaban dahil tapos na ang digmaan. Sinabi niya na hindi na siya bayani at ayaw niyang maging kaaway niya. Tinitigan siya ni Jana ng matindi at sinabing tumigil na siya sa pagsasalita. Inatake niya ulit si Zed, sinusubukang tamaan ang kanyang ulo ng espada, ngunit umiwas si Zed sa tamang oras. Nakuha niya ang ilang hibla ng buhok ni Zed, patuloy siyang sumugod kay Zed. Sinusubukang tamaan siya ngunit iniwasan lahat ni Zed ang kanyang mga atake. Gumawa siya ng malakas na atake, ngunit yumuko si Zed at hindi siya tinamaan.
Sinubukan niyang tamaan si Zed habang nakayuko, ngunit tumalon siya sa ibabaw niya at lumapag sa likod niya. Hindi pa man halos lumapat ang mga paa ni Zed sa lupa, inihagis ni Jana ang kanyang kutsilyo sa kanya. Umilag si Zed, bigla, may tumawag sa kanya mula sa likod at nakita niya ang kutsilyo na papunta sa isa sa mga model figure sa kanyang koleksyon. Agad siyang nagkaroon ng kapangyarihan ng The Flash at tumakbo papunta sa kanyang koleksyon na estante para iligtas ang model. Nahuli niya ang talem bago ito tumama sa model at nagulat si Jana sa bilis ng kanyang pagkilos. Tinanong niya si Jana kung hindi ba siya sinabihan na huwag hawakan ang koleksyon ng iba. Inihagis niya pabalik ang kutsilyo kay Jana at hinadlangan ito ng kanyang espada, ngunit nabasag ang talem nito. Natulak siya pabalik ng lakas ng impact, at agad na nilapitan ni Zed ang agwat sa pagitan nila. Nakaharap si Zed sa kanya, ang buong katawan niya ay balot ng nakakatakot na aura. Tumitingala si Jana sa kanya, puno ng takot para sa kanyang buhay. Lumundag siya palayo upang makalikha ng espasyo mula kay Zed. Inihagis niya ang mga natitirang bahagi ng kanyang sirang espada at naglabas ng 5 patalim mula sa kanyang sinturon. Inipit niya ang mga ito sa pagitan ng kanyang mga daliri, na para bang ginawang bersyon ng isang babaeng Wolverine ang kanyang sarili. Nagtungo siya kay Zed, na tahimik lang na inihanda ang kanyang daliri sa isang pitik. Si Jana, puno ng pag-aalinlangan, ay tumalon patungo sa likod ni Zed at tinangkang umatake mula doon. Ngunit nabasa ni Zed ang kanyang galaw at inayos ang direksyon ng kanyang mga daliri. Inihagis ni Jana ang kanyang mga dagger kay Zed ngunit pitik-pitik lang ni Zed ang kanyang mga daliri upang sirain ang mga iyon. Sa kawalan ng pag-asa, kinuha ni Jana ang kanyang sirang espada at inatake si Zed, ngunit umilag lang si Zed at sinipa siya papunta sa dingding. Inihagis niya ang sirang espada na tumusok malapit sa tainga ni Jana sa dingding. Sa puntong iyon, nawalan na ng gana si Jana na lumaban at sinabi kay Zed na siya nga ay tunay na bayani. Tinanong ni Zed kung alam ba niya kung paano namatay si Claudine bago siya nagpasyang mag-higanti. Sinabi niya na malamang pinatay ni Zed si Claudine gamit ang isang murang taktika, at tinapos ni Zed ang kanyang pangungusap para sa kanya, na nagpapakita na alam niya ang iniisip ni Jana. Sinabi ni Zed na pareho silang lumaban ni Claudine ng may buong lakas, na may mga pangarap at dignidad na nakataya. Tinanong niya si Jana kung handa na rin ba siyang harapin ang kanyang katapusan dahil dumating siya upang tapusin siya. Kinuha ni Zed ang sirang espada mula sa dingding at tinanggap ni Jana ang kanyang kapalaran, ngunit itinapon ni Zed ang espada at sinabi sa kanya na ang gabing tinalo niya si Claudian ay ang wakas ng labanan. Sinabi niya na walang pangangailangan para sa sino man na mamatay pagkatapos ng digmaan. Nag-trigger ito ng isang alaala kung saan sinabi ni Croden na umaasa siyang walang mamamatay sa digmaan. Nagsimulang umiyak si Jana at sinaway ni Pag si Zed dahil sa pagpapaiyak sa isang babae. Sinabi ni Zed kay Pag na akala niya ay maganda ang kanyang mga linya at humingi ng tawad kay Jana. Sinabi niya na kung talagang gusto ni Jana ng paghihiganti, papayagan niya itong bugbugin siya nang hindi lumalaban. Sinabi niya na papayagan niya ito sa kondisyon na doon na magtatapos ang kanyang paghahangad ng paghihiganti. Pinahid ni Jana ang kanyang mga luha, tumayo, kumuyam ang kanyang kamao at itinaas ito bilang senadoryas ng suntok. Kahit sinabi ni Zed na hindi siya lalaban, gumawa pa rin siya ng kalasag upang protektahan ang kanyang sarili. Sinuntok siya ni Jana at tumagos ang suntok sa kanyang kalasag at siya ay tumilapon pabalik sa dingding. Sinabi ni Jana na nagpapahinga lang siya mula sa kanyang paghihiganti at nangako kay Zed na babalikan niya ito. Bigla, nag-alarm ang isip ni Zed at sinabi niya sa iba na napapalibutan sila. Sinilip niya sa blinds ng bintana at nakita niyang daan-daang sundalo ang nakatayo sa labas ng apartment complex. Napansin niya na ang mga sundalo ay tauhan ng hari at kanyang napagtanto na hindi sila naroon para sa kanya. Tumingin siya pabalik kay Jana, ngunit sinabi nito na hindi pa nabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Tumitig si Zed kay Pag, na mukhang takot, sinabi ni Zed kay Jana na kung sakaling salakayin sila ng mga sundalo, dapat lang nilang isuko si Pag. Sumang-ayon si Jana at pareho silang nagtawanan, habang nagtataka si Pag kung paano sila naging ganito kalapit. Lumakad ang Archmage ng Cat Ellen sa harapan ng apartment complex, ngumiti ito na puno ng pag-asa. Sinabi ng komandante kay Ginoong Sayer, ang pangunahing salamangkero, na nalikas ang mga tao sa paligid ng apartment complex. Utos ni Sayer na maghintay sa kanyang senyales bago umatake sa pinto ng complex. Nagbukas ang pinto at lumabas si Zed kasama sina Pag at Jana, nakagapos ang mga kamay ni Pag.
Sinabi ni Zed na nakatulong siya sa pagdakip sa isa sa Big Four. Ipinahayag niya na maaari nang dalhin si Pug, at sinabi ni Sayer kay Zed na siya'y isang mapagkakatiwalaang tao. Sinabi ni Sayer na hindi lang si Pug ang kaaway na nasa loob ng kanyang bahay. Inutusan ni Sayer ang mga sundalo na dalhin sina Zed, Pug, at Jana sa hustisya ayon sa utos ng hari. Sinubukan ni Zed na ipaliwanag ang kanyang sitwasyon kay Sayer ngunit bago pa man siya makapagsalita, ginamitan na siya ni Sayer ng isang mahiwagang sumpa ng walang hanggang grabidad. Lahat sila ay itinulak pababa, mukha sa lupa. Sinabi ni Sayer kay Zed na ilaan ang kanyang paliwanag kapag nakaharap na siya sa punong hukom. Sinabi niya kay Zed na ang kanyang tungkulin lamang ay dalhin siya. Dahan-daang lumuhad si Zed at pinuri siya ni Sayer dahil sa kakayahan niyang matagalan ang kanyang mahika. Nagpakawala si Zed ng isang salamangka na nagpapawalang bisa sa mahika ni Sayer laban sa kanila at ginamit ito laban kay Zir at sa mga sundalo. Nagulat si Sayer sa kakayahan ni Zed na gumamit ng mataas na antas ng mahika kahit isa lamang siyang mandirigma. Sinabi ni Zed na hindi siya talaga isang mandirigma, ginagamit niya lamang ang espada dahil ito ay cool para sa iba. Itinigil ni Sayer ang sumpa at inutusan ang mga sundalo sa lupa na magkalat. Inatasan niya ang ikalawang unit ng mga sundalo sa bubungan na ilunsad ang kanilang atake. Tinitigan ni Zed ang unit at nawalan siya ng gana na lumaban. Kumuha siya ng ibang desisyon, kinuha niya sina Jana at Pug at tumakas sila. Tinanong siya ni Jana kung bakit tinutugis din siya ng mga sundalo at sinabi niya na ito ay dahil sa mga miyembro ng mga kabalyero na laging bumibisita sa kanya. Biglang bumagsak mula sa bubungan ang isang kakaibang babae at sinubukan niyang pabagsakin si Zed sa lupa. Ngunit umilag siya at ang babae ang bumagsak. Ang kakaibang babae ay si Maria mula sa Orden ng Rosas. Sinabi ni Maria kay Zed na hindi niya inakala na ipagtatanggol niya si Pug. Hiniling niya kay Zed na isuko si Pug at masaya naman itong ginawa ni Zed. Kasama si Jana, tumakas silang dalawa, inalis ni Maria ang kanyang pagkukunwari at lumitaw na suot niya ang damit na binigay sa kanya ni Pug. Sinabi ni Maria kay Pug na oras na upang wakasan ang kanyang pagkukunwari. Pinunit ni Pug ang mga lubad na nakatali sa kanya at biglang naglabas ng kamera, nagsimulang kumuha ng maraming litrato. Dumating ang iba pang mga miyembro ng Orden ng Rosas upang suportahan siya. Nagtaka si Maria kung bakit suot ng mga ito ang kanilang kasuotang panglaban samantalang sinabi nila sa kanya na ang tanging paraan upang talunin si Pug ay ang ilihis ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pagsuot ng mga damit na ibinigay niya sa kanila. Pumayag silang lahat na isuot ang mga damit upang malito si Pug at talunin siya. Kahit na hindi agad pumayag si Maria sa ideya. Tinanong niya kung nasaan ang kanilang mga damit at sinabi nila na masyado itong nakakahiya para sa kanila. Nagalit si Maria ngunit bumaling muli kay Pug na patuloy pa rin sa pagkuha ng mga litrato. Sinabi niya sa ibang miyembro na pipigilan niya si Pug habang hinahanap nila ang pagkakataon na talunin ito. Mabilis na lumapit si Maria kay Pug dala ang kanyang martilyo. Samantala, patuloy sa pagtakas sina Zed at Jana, hinarang sila ng dalawang gwardya ngunit ginamit ni Zed ang isang spell na nagpapalakas ng katawan upang mapabagsak ang isa. Nakipaglaban ang isa pang gwardya kay Zed ngunit ginamit niya ang isang spell na nagpapabilis ng kanyang kilos upang mapa-out ito. Patuloy sa pagtakbo sina Zed at Jana, at lalo pang naniwala si Jana na tunay ngang isang mahiko si Zed. Nang makaharap nila ang isang mas malaking grupo ng mga sundalo na determinadong hulihin sila, tumalon sila sa mga pader at tumakas papunta sa bubungan. Lumingon sila upang tingnan kung sinusundan sila ngunit wala silang nakita. Inakala ni Zed na nakatakas na sila sa mga sundalo ngunit biglang may tumama sa kanyang liwanag mula sa isang lugar sa kanilang unahan. Sa harapan niya, hinaharang ni Zed ang liwanag, nakatayo si Zir sa mas mataas na bubungan na may malaking mahiwagang bilog na nakalutang sa kanyang ulo. Sinabi niya kay Zed na sumuko na lang dahil buong kaharian ang naghahanap sa kanya at wala siyang kawala. Tinanong siya ni Jana kung paano sila makakatakas mula sa napakaraming kaaway. Ipinakita ni Zed sa kanya ang isang teleport ring at sinubukan niyang ipaliwanag kung saan ito magdadala sa kanila ngunit hindi siya masyadong pinakinggan ni Jana. Isinuot niya ang singsing at agad silang na-teleport palayo sa mga sundalo. Nagpakawala si Zir ng isang mahiwagang trakang spell upang malaman kung saan nag-teleport sina Zed at Jana, ngunit hindi siya natuwa sa kanyang nakita. Nagtataka si Jana kung nasaan sila ngunit biglang may malalakas na yabag na papalapit sa kanila. Isang halimaw na nakatago sa dilim ang bumati kay Zed, tinatanggap siyang muli sa kanyang pugad. Lumabas sa liwanag ang halimaw at ito ay isang malaking pulang dragon.
Halatang takot si Jana, binati ni Zed ang dragon, tinatawag itong kanyang Panginoon. Nagulat si Jana na tinawag niya ang dragon na kanyang Panginoon. Sinabi ng dragon na dahil bumalik siya, handa na siyang tanggapin ang kanyang parusa. Nakiusap si Zed sa kanyang Panginoon na kumalma at kawan siya. Nanonood si Jana habang nilulun ng dragon si Zed, sumigaw siya sa pangalan ni Zed habang ninanguya siya ng dragon. Nagtataka siya kung bakit kinain ng dragon si Zed kahit na tinawag niya itong kanyang Panginoon. Dinura ng dragon si Zed, basa ng laway at nakagapos ang mga kamay at paa. Nagbago ang dragon sa anyong tao, at sinabi niya kay Zed na gusto niyang makipag-usap ng maayos sa araw na iyon. Ang totoong pangalan ng pulang dragon ay Lessie Rugas. Teleport niya sila sa kanyang bahay, at tahimik na lumuhad si Zed na nakagapos ang mga kamay at paa, mukhang malungkot. Samantala, tinitingnan ni Jana ang paligid ng bahay. Hindi siya makapaniwala na sa ganitong magandang lugar nakatira ang pulang dragon. Sinabi ni Lessie kay Zed na marami siyang gustong itanong sa kanya, ngunit unang tanong niya ay kung ano ang ginawa niya sa kanyang sungay. Sinabi ni Zed na maayos ang kalagayan ng kanyang sungay at wala pa siyang ginagawa dito. Nagpakawala si Lessie ng isang spell kay Zed upang mapilitan siyang magsabi ng totoo, at inulit niya ang tanong. Sinabi niya na dahil narinig niyang naglalaman ng malakas na mahika ang sungay ng dragon, ibinente niya ito sa isang maharlika bilang isang ton eco dahil ito ay isang napakapopular na item. Paulit-ulit na sinuntok ni Lessie si Zed, tinatanong kung bakit niya ginawa iyon sa kanyang sungay. Iniisip ni Jana na masyado itong dramatiko, ngunit sa tingin niya ay astig din si Lessie. Tumigil si Lessie sa pagsuntok kay Zed at tinanong siya kung ano ang kanyang relasyon kay Jana. Habang patuloy na sinuntok ni Lessie si Zed, paulit-ulit niyang tinanong kung bakit niya sinira ang kanyang sungay at kung bakit siya nagkaroon ng kaugnayan sa ibang babae. Tinanong rin niya kung kanino niya ibinenta ang kanyang konsensya. Sinubukan ni Jana na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit biglang umiyak si Lessie. Binitawan niya si Zed at bumagsak sa sahig, nagtatanong kung ano na ang nangyari kay Zed ngayong siya'y matanda na. Sinabi niya na napakabait ni Zed noong bata pa ito at nagtataka siya kung paano siya naging karumal-dumal na tao ngayon. Patuloy siyang umiiyak habang sinusubukan ni Zed na aliwin siya. Tinanong ni Jana kay Zed kung siya'y lumaki kasama si Lessie at kung siya rin ba ay isang pulang dragon. Pinaliwanag ni Zed na siya'y ordinaryong tao lamang na nakatira kay Lessie bago siya naging bayani. Naalala bigla ni Lessie kung bakit nawala ang konsensya ni Zed. Sinabi niya na nagbago si Zed mula ng araw na hikayatin siya ng isang lalaki na maging bayani. Sa araw na iyon, si Zed at Godel ay kumakain ng tanghalian nang sabihin ni Godel kay Zed na dapat siyang maging bayani sa pamamagitan ng pagtalo sa Demon Lord, at pagkatapos ay maisasalba niya ang prinsesa at maaari niya itong pakasalan. Inimagine ni Zed ang kanyang sarili bilang bayani kasama ang prinsesa at nagpasya siya. Sinabi niya kay Lessie na gusto niyang maging bayani. Agad na inimpake ni Godel ang kanyang mga gamit at nagpaalam kay Zed, umalis bago pa man makagawa ng aksyon si Lessie. Balik sa kasalukuyan, sinermo na ni Lessie si Zed dahil sa mga masamang bagay na ginawa niya matapos makinig kay Godel, kasama na ang pagputol ng kanyang sungay. Sinabi ni Zed na pumayag si Lessie sa pagputol ng kanyang sungay, ngunit sinabi ni Lessie na hindi niya ito pinapansin. Sinabi niya na hindi na niya hahayaang lumayo si Zed sa kanyang paningin dahil napakadelikado nito at maaaring mabigani siya ng ilang ligaw na pusa, na itinuro kay Jana. Hindi maintindihan ni Jana kung bakit tinawag siyang ligaw na pusa. Sinabi ni Zed na mapanganib nga sa labas, kaya siya bumalik kay Lessie. Akala niya ay agad siyang ibabalik ni Lessie nang siya'y umalis. Sinabi ni Lessie na akala niya ay umalis si Zed papuntang Kathleen upang iwasan siya. Hindi maintindihan ni Zed ang ibig niyang sabihin at sinabi ni Lessie na hindi siya makapasok sa Kathleen dahil may kakaibang tao doon. Samantala, si Prince Ruda ay nakadamit panakip at nakatayo sa isang bubungan. Tila walang damdamin habang pinagmamasdan ang town square. Iniisip niya na hanggal si Rock sa pagtanggi sa kanyang alok. Umalis siya habang dinala ng mga gwardya si Rock patungo sa bitayan. Binasa ang mga krimen ni Rock sa harap ng mga taong nagtipon upang saksihan ang pagbitay, at inutos ang pagpatay kay Rock. Habang naglalakad siya sa karamihan, tinawag siyang traidor sa hari at aso ng Demon Lord. Nagsimula silang maghagis ng iba't ibang bagay sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Rock. Dumaan siya sa karamihan ng kalmado, at pagkatapos, isang babae ang lumabas mula sa karamihan at tumayo sa landas ni Rock, kumakain ng mga skewers. Tumingin si Rock sa babae at nakilala niya si Hill, na kanyang ate.
Si Hill ay ang panganay na kapatid na babae ng pamilyang Barhead. Mahusay siya sa espada simula pa noong bata pa, at nangako siyang magpakasal sa isang lalaking mas malakas kaysa sa kanya. Sa edad na 15, tinalo niya ang mga master swordsman ng nakaraang henerasyon at nagpasya siyang maglakbay sa buong kontinente upang hamanin ang iba't ibang mga master. Ngunit walang nakatalo sa kanya, kaya naman siya'y nananatiling walang asawa sa edad na 35. Sinabihan siya ng isa sa mga gwardya na huwag makialam sa opisyal na tungkulin, ngunit napagtanto ng isa pang gwardya na si Hill pala ang nakatatandang kapatid ni Rock. Sinubukan niyang babalaan ang naunang gwardya ngunit huli na tinangay ito ng hangin, tumama sa pader at nawalan ng malay. Nagulat ang mga gwardya at ang dating masigasig na karamihan sa biglaang pangyayari. Inatake ni Hill ang mga gwardya at tinalo silang lahat ng sabay-sabay, at nagkalat ang karamihan pagkatapos nito. Lumapit si Hill sa gwardyang nakatayo sa tabi ni Rock at tinangay rin ito. Bati niya si Rock at sinabi sa kanya na mukhang pagod na pagod ito. Tinanong siya ni Rock kung ano ang ginagawa niya roon, at sinabi ni Hill na pinadala siya ng kanilang ama. Nagulat si Rock at tinanong kung pinadala siya upang iligtas siya, ngunit hinugot ni Hill ang kanyang espada at itinutok ito sa leeg ni Rock. Sinabi niya na sinabi ng kanilang ama na ang paglinis sa kahihiyan ng pamilya ay hindi dapat ipaubaya sa iba. Tinanong ni Rock kung hindi rin ba siya pinatawad ng kanilang ama sa pagsali sa hukbo ng Demon Lord. Sinabi ni Hill na hindi mahalaga sa kanilang ama ang kanyang pinili, dahil ang kasamaan ay nagpapataas sa reputasyon ng pamilya. Sinabi niya na ang hindi mapatawad ng kanilang ama ay ang pagkatalo niya kay Zed. Sinabi niya na nabahiran niya ang dignidad ng kanilang pamilya at tinanong siya kung may huling salita siya. Sinabi ni Rock na dahil natalo siya at patay na rin si Lord Crowden, wala siyang pagsisisi sa pagkamatay sa kamay niya. Pinaikot ni Hill ang kanyang espada at hinampas ito. Pinutol ang mga kadena sa leeg, palso, at binti ni Rock. Sinabi niya kay Rock na palagi itong malungkot at tinanong kung ano na ang nangyari sa kanyang mga pangarap. Sinabi ni Hill kay Rock na pamunuan ang hukbo ng Demon Lord dahil wala na ang Demon Lord. Inutusan niya si Rock na bagamat natalo siya noon, sa susunod ay kailangan niyang manalo upang maipanumbalik ang kanyang dangal. Pinaalalahanan niya si Rock tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at sinabing walang makakatalo sa kanya maliban sa kanya. Hinihikayat niya si Rock na magpatuloy at naging emosyonal si Rock dahil dito. Ang unit ng Golden Order ng mga sundalong Catalin ay pumasok sa plaza. Sinabi ng kanilang kapitan na si Taalon na huwag palayain si Rock. Inalok ni Hill kay Rock ang kanyang espada at inutusan siyang alisin ang mga gwardya. Tinalo ni Rock ang lahat ng mga gwardya at nakipaglaban siya ng isa-isa sa kapitan. Muntik na siyang talunin ng kapitan ngunit kalmadong ginamit ni Rock ang espada ng kanilang pamilya upang itapon ang kapitan. Tiningnan ni Rock ang espada at pinahalagahan ang ancestral sword ng pamilyang Barhead na tinatawag na Crimson Tear. Pinuri ni Hill si Rock sa mabilis na pag-aalis sa mga gwardya at sinabi ni Rock na masyadong malakas ang espada para sa kanya. Sinabi ni Hill na panatilihin niya ang espada dahil mas kailangan niya ito. Nagtataka si Rock kung ano ang gagamitin ni Hill sa pakikipaglaban at inilabas niya ang isang harpoon, sinabing iyon lang ang kailangan niya. Tinanong niya si Hill kung paano niya ipapaliwanag sa kanilang ama na hindi niya nadala si Rock. Sinabi ni Hill na hindi ito ang unang beses na hindi niya sinunod ang utos ng kanilang ama. Inisip niya na inaasahan na ng kanilang ama ang gagawin niya at iyon ang dahilan kung bakit siya pinadala. Pinasalamatan ni Rock si Hill sa pagpapalaya sa kanya at sinabi ni Hill na bumalik siya sa bahay kung pagod na siya. Umalis si Hill na sinabing utang niya sa kanya ang isang pabor. Handa nang ipagpatuloy ang gawain ni Lord Claudian, naglakad si Rock sa lungsod na may kumpiyansa, bitbit ang espada ng kanilang pamilya sa kanyang balakang. Biglang may kainahinalang ingay mula sa isang eskinita at naghanda si Rock para sa isang pag-atake. Lumabas si Maria at ang kanyang mga sundalo ng Orden ng Rosas mula sa eskinita, kasama si Pug. Nagulat sila nang makita si Rock na nakatayo roon at nakatingin sa kanila. Pinabagsak ni Rock ang mga ito at pinalaya si Pug. Tinanong siya ni Pug kung ano ang ginagawa niya sa lungsod at sinabi ni Rock na kwento ito para sa ibang araw. Inutusan niya si Pug na sumama sa kanya pabalik sa kastilyo ng Demon Lord dahil nais niyang maging bagong Demon Lord. Tinanong siya ni Pug kung balak ba niyang maglunsad ng isa pang digmaan laban sa Cat Ellen. Sinabi ni Rock na kailangan niyang tuparin ang pangako niya kay Lord Crowden na puksain ang buong Cat Ellen. Sinabi niya kay Pug na bago nila gawin iyon, kailangan muna nilang makuha ang tungkod ni Lord Claudian.
Pumunta si Rock sa gusali ng apartment ni Jana at naramdaman niya ang tungkod sa pamamagitan ng mga pader. Pumasok siya sa gusali at nagtungo sa apartment ni Jana. Maingat niyang binuksan ang pinto ngunit walang tao sa loob. Pumasok siya at nakita ang larawan ni Zed sa pader na may kutsilyong tumutusok dito. Inalis niya ang kutsilyo at nakilala ito bilang kutsilyo ni Jana. Sinabi niya kay Pug na si Jana ang may-ari ng apartment at natuwa siyang malaman na ligtas siya. Tiningnan ni Rock ang tungkod ni Claudian na nakabalot sa mga damit. Kinuha niya ito at tiningnan ang larawan sa bedstand ni Jana na nagpapakita ng larawan nila ni Rock at Lord Claudian. Ngumiti siya habang naaalala niya nang ipakilala siya ni Lord Claudian kay Jana at hilingin sa kanya na maging swordmaster niya. Naalala rin niya ang maraming sesyon ng pagsasanay na pinagdaanan niya kay Jana upang matutunan niya ang sining ng espada. Pagkatapos, naalala niya ang araw na kinuha nila ang larawan at kung paano sinabi ni Lord Claudian na baka hindi na sila magkaroon ng pagkakataon na kumuha ng ganoong larawan. Nalungkot si Rock dahil hindi niya alam kung nasaan si Jana. Sinabi sa kanya ni Pug na umalis si Jana kasama si Zed. Hindi makapaniwala si Rock at sinabi ni Pug na hinabol sila ng mga puwersa ng Cat Ellen at tumakas sila kasama si Zed. Nagtataka si Rock kung ano ang ginagawa ni Jana kasama ang bayani. Sinabi ni Pug na bagamat nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa simula, naayos nila ito. Sinabi ni Pug kay Rock na huwag mag-alala kay Jana dahil mabait si Zed at magkasundo sila. Naisip ni Rock si Jana kasama sina Zed at Pug at sumigaw siya ng pangalan niya. Kumalat ang kanyang tinig sa kalangitan at narinig ni Jana ang bulong nito hanggang sa bahay ni Lay. Nang malaman ng hari ang tungkol sa pagtakas ni Zed at Jana, nagngit-ngit siya sa galit. Nagalit din siya na nailigtas si Rock mula sa execution, at nakatakas si Pug mula sa Orden ng Rosas at tumakas kasama si Rock. Pakiramdam ng hari ay labis siyang nalulula sa dami ng mga pagkatalo na kanyang natamo sa isang araw. Sinabihan siya ni Ruda na hindi ito ang oras para maging malungkot at hinikayat siyang kumilos. Naisip ng hari na kailangan niyang kumilos agad bago pa dumating si Prince Ruda. Biglang pumasok si Ruda sa silid at tinanong ang kanyang ama kung maituturing na ba ang mga pangyayari bilang isang pambansang krisis. Sinabi ng hari na hindi pa ito ganoon kaseryoso at kontrolado nila ang lahat. Tinanong siya ni Ruda kung hindi ba niya nakikita ang bigat ng problema. Sinabi niya sa hari na nakatakas ang malalaking apat, trinidor sila ng bayani, at maaaring umatake ang mga puwersa ng Demon Lord anumang oras. Tinanong niya kung bakit hindi pa lumilitaw ang kanilang tagapagtanggol, ang itim na dragon na si Dardaro. Takot ang mukha ng hari nang sabihin niyang patahimikin si Ruda. Tumawa ng malakas si Ruda at lumitaw ang itim na usok sa paligid niya. Isang boses ang nagsabing sundin niya ang kasunduan at tinawag siyang Dardo. Isang lila na sinag ang pumutok sa gusali, at naging itim na dragon si Roddy na si Dardaro. Lumusat siya sa bubong at naglabas ng nakakatakot na ungol. Itinaas ni Lupela ang kanyang espada upang siguraduhing hindi kumalat ang balita ni Leslie. Umaasa si Ruda na handa na si Leslie para sa kanya. Yumalulong si Dardaro at napansin siya ng mga tao sa lungsod. Nakita ni Rock at Pug si Dardaro mula sa sulok ng isang eskinita. Mabilis na lumipad si Dardaro patungo kay Leslie. Sa bahay ni Leslie, sinabi niya kay Zed na manatili sa kanyang silid at huwag lumabas. Nakatali si Zed ng mga lubad at hiniling niya kay Leslie na kahit papaano ay kalagan siya. Sinabi ni Leslie na kung kakalagan niya ito, tatakas lang ito. Sinabi niya kay Zed na ligtas siya sa kanyang bahay dahil hindi manggang ahas ang mga sundalong Cat Ellen na umatake sa kanila. Biglang nagtayo ng mahiwagang barrier sa paligid ng bahay ni Leslie. Nagpaulan si Dardo ng lila na sinag ng enerhiya kay Leslie. Gumawa naman si Leslie ng mahiwagang bilog para iwasan ang atake. Tapos, lumingon siya kay Zed para itanong kung maayos ba ito. Sinagot ni Zed na ayos lang siya kahit paunti-unti nang nawawala ang kanyang kalasag. Sinabi niya kay Leslie na ang lakas ng natirang atake ay sobrang taas kaya naman ang kastilyo ni Lay ay gumuho at huminto si Dardo sa pag-atake. Nagamit ni Leslie ang pagkakataon para magbago ng anyo papunta sa anyong dragon niya, kung saan lumitaw ang kanyang mga pakpak. Bigla siyang sumugod kay Dardo, ngunit naglabas si Dardo ng kalasag para sa sariling proteksyon. Tumama si Leslie sa kalasag na iyon at dahil sa lakas, nahulog si Dardo sa lupa. Ginamit ni Leslie ang kanyang kapangyarihan para lumikha ng mga bilog na nagbagsak ng mga pampasabog, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Sinabi naman ni Jana kay Zed na sobra sa takot ang laban para sa kanya.
Uminom si Zed ng potion para maibalik ang kanyang lakas at sinabi niya kay Jana na kahit sa mga dragon, kilala si Lesey bilang isang matinding dragon. Sinabi niya na kadalasan, hindi nakakaligtas ang ibang kalaban sa unang atake ni Lesey, pero tumayo si Dardo mula sa pagkakadapa at nagulat si Lesey na buhay pa ito. Nag-regenerate si Dardo at sinalakay niya si Lesey, kinagat ang kanyang balikat. Sumigaw si Lesey sa sakit at lumaban, nagpaputok siya ng sinag ng enerhiya na tumagos kay Dardo, ngunit nag-regenerate siya. Gumamit si Dardo ng kanyang anino para pigilan siya at tinanong kung nawala na ba ang kanyang kapangyarihan. Nakatakas si Lesey mula sa gapos at patuloy na nagpaputok ng sinag ng enerhiya ngunit patuloy lang sa pag-regenerate at pag-atake gamit ang kanyang anino si Dardo. Nagtataka si Zed kung paano buhay pa rin si Dardo. Iniisip ni Zed na hindi pangkaraniwan ang kakayahan ni Dardo na mag-regenerate. Napagdesisyonan niyang tapusin na ang labanan at pigilan ito sa pagiging mas matagal pa. Tinanong siya ni Jana kung ano ang balak niyang gawin, at nang sabihin niyang ililigtas niya si Lesey, tinanong siya ni Jana kung ano ang magagawa niya sa ganoong sitwasyon dahil tao lang siya. Sumang-ayon si Zed sa kanya at naisip na walang paraan para manalo kung direktang lulusab siya. Naisip ni Zed kung ano ang kanyang magagawa at nakakuha siya ng ideya na may kinalaman sa pangalawang atake ng dragon. Binigyan ni Zed si Jana ng kwintas at hiniling sa kanya na tumakbo palayo hanggat maaari. Malapit nang magsalita si Jana ngunit nag-teleport si Zed palayo. Nakikipaglaban pa rin sina Dardo at Lesey, at biglang lumitaw si Zed sa balikat ni Lesey. Tinanong siya ni Lesey kung ayos lang siya at sinabi niyang maayos siya. Tumingin si Zed kay Dardo. Iniisip niya na dahil kayang tamaan ni Dardo ang kalaban mula sa malayo, hindi niya ginagamit ang kanyang paningin. Napansin ni Zoe si Zed at nagpas siyang puntiryahin siya. Nag-teleport si Zed at lumapag sa ulo ni Lei, sinabi niya kay Lesey na manatiling kalmado at ibinalik niya ito sa kanyang anyong tao. Sinalo niya si Lesey sa kanyang mga bisig at sinabing may iisang paraan lang para makatakas. Gumamit si Zed ng diskarteng pagbabalat kayo at paglilipat ng mahika, at ilang mahiwagang bilog ang lumitaw sa harap niya. Sinabi ni Zed kay Dardo na palem at naglaho, interesado si Roddy sa laro ng taguan ni Zed, ngunit alam niyang hindi siya makakapagtago mula kay Roddy. Lumitaw si Zed malapit kay Jana na umalis na sa pinangyarihan ng labanan. Binaban niya si Lesey, sinabihan itong huwag gumalaw, at pinutol ang pangalawang sungay nito. Nagulat si Jana, bumagsak ang mahiwagang kapangyarihan ni Lei, at kinuha niya ang kanyang sungay habang umiiyak. Sumigaw si Thard sa frustration, nagtataka kung paano nawala ang reaksyon ng kapangyarihan ni Lei. Sinabi ni Zed kay Jana na sinundan sila ni Dardo sa pagsubaybay kay Lesey at sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang kapangyarihan, iisipin ni Dardo na nakatakas na sila sa pamamagitan ng harang. Sinabi ni Wesley kay Zed na hindi niya itinatago ang kanyang kapangyarihan kundi inaalis ito. Sinabi ni Zed na hindi niya magagamit ang karaniwang paraan dahil sobrang intense ng kanyang kapangyarihan. Bumalik si Dardo sa pagiging Roddy at nawala ang harang. Nagtataka si Rude kung bakit tumakbo sina Zed at Lesey sa halip na wakasan ang kanyang paghihirap, tiningnan siya ni Zed na may awa, bumalik si Rock sa kastilyo ng Demon Lord, nagbihis, at pumasok sa trono kung saan naghihintay ang ibang tao. Si Kay, nakasali sa 4 Generals, ay nakaupo sa trono, tinitigan ni Rock at Kay ang isa't isa ng matindi nang hindi nagpapalayo ng tingin, habang nakatayo ang hari sa natalong Prinsipe Ruda habang umuulan.